Maligayang pagdating! Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang tayo ay sama-samang lumago sa pananampalataya. Tahimik ang mundo, hindi dahil may kapayapaan, kundi dahil natutulog ito. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang mga lungsod ay gumagalaw, ang mga tinig ay masaya, ang mga kamay ay abala, at ang mga puso ay panatag. Marami ang naniniwala na ligtas sila, na may oras pa, na ang langit ay malayo, ngunit may mensaheng bumaba, hindi mula sa lupa, isang tinig na hindi sumisigaw, ngunit gumigising. Sa Apokalipsis 14, 3 mensahe ang ipinahayag. Hindi sila isinulat upang aliwin ang mundo, kundi upang iligtas ito. Hindi sila ibinigay upang pasayahin ang karamihan, kundi upang ihayag ang katotohanan habang may oras pa. Ang unang tinig ay tumatawag pabalik sa may lalang. Hindi sa tradisyon, hindi sa ginhawa, kundi sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang panawagang ito ay hindi bago. Ito ay sinauna. At dahil doon, ito ay walang hanggan. Habang ang mundo ay nakatingin sa sarili nitong lakas, isang babala ang ibinigay. Habang ang marami ay nagsasabing payapa at panatag, ang langit ay nagsasalita ng paghuhukom. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, dumating na ang oras ng paghuhukom ng Diyos. Isang pangungusap, isang bigat na kayang yumanig sa kaluluwa. Hindi ito banta, ito ay pahayag. Ang oras ay dumating, hindi darating, hindi paparating, dumating na. At gayon paman, ang mundo ay patuloy sa pagtulog nito. Ang mensahe ay malinaw, ngunit ang mga tainga ay puno. Ang mga mata ay bukas, ngunit hindi nakakakita. Ang panawagan sa may lalang ay tinatabunan ng ingay ng kumpiyansa ng tao. Ito ang kabalintunaan ng huling panahon. Ang babala ay binibigkas habang ang marami ay nakakaramdam ng seguridad. Ngunit ang 3 mensahe ay hindi nagmula sa takot. Nagmula sila sa awa. Isang huling ilaw bago ang dilim. Isang huling paalala bago ang wakas. Hindi sila tinanggap ng lahat. Hindi sila pinakinggan ng marami. At dito nagsisimula ang salaysay. Hindi sa hinaharap kundi ngayon. Ang unang mensahe ay hindi dumating bilang bulong. Ito ay dumating bilang liwanag. Hindi liwanag na nakaaaliw sa mata, kundi liwanag na sumusubok sa puso. Sapagkat kapag ang liwanag ay dumating, ang anino ay nahahayag. At kapag ang katotohanan ay ipinahayag, ang tunay na kalagayan ng tao ay hindi na maitago. Ang tinig ay malinaw. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kaniya sapagkat dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Isang panawagan hindi lamang sa pagsamba kundi sa pagbabalik loob. Hindi lamang sa paniniwala, kundi sa pagsunod. Hindi lamang sa salita, kundi sa buhay. Ang mundo ay nasanay sa relihiyong walang bigat, pananampalatayang hindi humihingi ng pagbabago, isang Diyos na hindi humahatol, isang langit na hindi nagtatanong. Ngunit ang unang mensahe ay hindi ganyan. Ito ay may bigat ng kawalang hanggan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mensahe ng unang anghel ay nagpapahayag na dumating na ang oras ng paghatol ng Diyos. Hindi ito paalala ng hinaharap lamang. Ito ay pahayag ng kasalukuyan. Ang paghuhukom ay hindi nagsisimula sa mundo. Nagsisimula ito sa sambahayan ng Diyos. Sa mga nagsasabing nakakakilala sa Kanya, sa mga tumatawag sa Kanyang pangalan habang ang kanilang mga puso ay malayo. Ang takot na tinutukoy ay hindi takot ng pagkawasak, kundi paggalang na nagbubunga ng pagsunod. Isang takot na nag-aalis ng kayabangan ng tao at naglalagay ng Diyos sa Kanyang nararapat na trono. Ngunit marami ang tumalikod, sapagkat ang mensahe ay sumasalungat sa espiritu ng kapanahunan. Sinasabi ng mundo, ikaw ang sentro. Sinasabi ng mensahe, ang Diyos ang may lalang, at ang may lalang ay may karapatan. Habang ang tao ay nagtatayo ng sariling seguridad, ekonomiya, kaalaman, relihiyon,
Ang mensahe ay nag-aalis ng maling sandigan sapagkat walang gawa ng kamay ng tao ang makatatayo sa oras ng paghuhukom. Ito ang dahilan kung bakit ang mensahe ay tinanggihan. Hindi dahil ito ay hindi malinaw, kundi dahil ito ay masyadong malinaw. Ito ay humihingi ng pasya, at ang kawalang pasya sa huling panahon ay isa ring pasya. Ang unang mensahe ay hindi nagsara ng pinto. Ito ay kumatok, ngunit kakaunti ang bumangon upang magbukas. May ikalawang tinig na sumunod. Hindi, ito mas malakas, ngunit mas mabigat. Kung ang una ay tumawag sa may lalang, ang ikalawa ay naghayag ng pagbagsak, hindi ng isang lungsod na bato, kundi ng isang sistema ng pag-iisip. Isang relihiyon na humiwalay sa katotohanan habang ginagamit ang pangalan ng Diyos. Ang salita ay maikli, ngunit ang kahulugan ay malalim. Naguho ang dakilang Babilonya. Hindi ito unang beses na binigkas ang pangalang iyon. Sa kasulatan, ang Babilonya ay palaging sumisimbolo sa pagkalito, isang paghahalo ng katotohanan at kamalian ng banal at makamundo. Isang kaayusan na nagbibigay ng katiyakan habang dahan-dahang inaalis ang pagsunod. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sinasabing bumagsak na ang Babilonya dahil pinainom niya ang lahat ng bansa ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid. Ang pagbagsak ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng mahabang pagtanggi sa liwanag. Hakbang-hakbang, konsesyon pagkatapos ng konsesyon, hanggang ang kamalian ay naging katanggap-tanggap at ang katotohanan ay naging mabigat. Ang mundo ay hindi tinakot ng Babilonya. Ito ay inaliw, binigyan ng katiyakan na hindi na kailangang magbago, na ang pagsunod ay hindi mahalaga, na ang biyaya ay hiwalay sa kautusan. Ngunit ang ikalawang mensahe ay nagtanggal ng tabing. Ipinakita nito na ang kaligtasang walang katotohanan ay huwad, na ang pananampalatayang walang pagsunod ay hungkag, at ang pagsambang walang may lalang ay walang buhay. Marami ang hindi nakapansin ng pagbagsak sapagkat ang mga pader ay maganda pa rin, ang mga seremonya ay buo, ang mga salita ay makadiyos. Ngunit sa loob, ang alak ng pagkalito ay ipinainom sa mga bansa. Ito ang dahilan kung bakit ang mensahe ay masakit. Hindi ito laban sa mga tao, ito ay laban sa kasinungalingan na kanilang minana at tinanggap. Ang ikalawang mensahe ay hindi nag-utos ng galit. Ito ay naghayag ng katotohanan. May ikatlong tinig at ito ang pinakamabigat sa lahat. Kung ang una ay tumawag sa may lalang at ang ikalawa ay naghayag ng pagbagsak, ang ikatlo ay nagbabala ng kapalaran. Hindi ito banta ng tao, ito ay pahayag ng banal na katarungan. Ang mensahe ay hindi ipinanganak mula sa galit. Ito ay nagmula sa kabanalan. Ang ikatlong tinig ay nagsasalita tungkol sa pagsamba. Hindi lamang kung sino ang sinasamba, kundi kung kanino ibinibigay ang katapatan. Sapagkat sa huling panahon, ang labanan ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Ito ay tungkol sa katapatan ng puso. Ang mundo ay inaalok ng kaginhawaan kapalit ng pagsunod. Isang marka kapalit ng katiyakan. Isang sistema na nangangako ng kapayapaan habang hinihingi ang pagsuko ng prinsipyo. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mensahe ng ikatlong anghel ay isang babala laban sa pagsamba sa halimaw at sa kaniyang larawan. Hindi ito simpleng babala, ito ay hangganan, isang linya na naghihiwalay sa mga nananatili sa may lalang at sa mga sumusunod sa kapangyarihang sumasalungat sa kanya. Ang tanong ay hindi kung sino ang relihiyoso, ang tanong ay kung sino ang tapat. Marami ang nag-aakalang ligtas sila dahil sila ay naniniwala. Ngunit ang ikatlong mensahe ay nagpapakita na ang paniniwala na walang pagsunod ay hindi kaligtasan, na ang pagsamba na hiwalay sa kautusan ng Diyos ay hungkag. Ang mensahe ay hindi popular sapagkat ito ay humahamon sa kompromiso. Ito ay sumasalungat sa pagkakaisa na itinayo sa maling pundasyon. At ito ay naglalantad na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pakikipagkasundo sa kamalian. Ang ikatlong mensahe ay hindi nilalayong takutin ang tapat. Ito ay nilalayong gisingin ang natutulog.
sapagkat sa huli, hindi lahat ng nagsasabing sila ay ligtas ang mananatiling ligtas at hindi lahat ng nakararamdam ng seguridad ay tunay na nasa kanlungan ng Diyos. Ang tanong ay nananatili, kanino ka sumasamba kapag dumating ang oras ng pasya? Ang tatlong mensahe ay hindi magkakahiwalay na babala. Sila ay iisang daloy, isang progresibong liwanag. Kapag ang unang tinig ay tinanggihan, ang ikalawa ay nagiging hindi maintindihan. At kapag ang ikalawa ay binaliwala, ang ikatlo ay nagiging hindi matanggap, sapagkat ang katotohanan ay may kaayusan. At ang pagtanggi sa liwanag ay laging humahantong sa mas malalim na kadiliman. Ang mundo ay hindi biglang nagising sa ikatlong mensahe. Ito ay dahan-dahang nahubog upang hindi ito marinig. Isinulat ni Ellen White sa mga naunang sulatin, "Nakita ko ang mga anghel na nagmamadaling paruot parito sa langit. Isang tanawin ng pagkilos, isang larawan ng pagkaapurahan. Habang ang lupa ay abala sa mga bagay na pansamantala, ang langit ay kumikilos na parang ang oras ay maikli, sapagkat ito nga ay maikli. Ang mga mensahe ay ipinagkatiwala sa mga tao, hindi sa mga anghel. Ang mga anghel ay nagpapahayag, ngunit ang patotoo ay ibinigay sa mga mortal, sa mga marupok. At dito, nagiging mabigat ang responsibilidad, sapagkat ang pagtanggap sa mensahe ay hindi lamang intelektual, ito ay moral. Ang liwanag na tinatanggap ay humihingi ng pagbabago, at ang liwanag na tinatanggihan ay nagiging saksi laban sa tumanggi. Marami ang nagsabing sapat na ang alam nila, na hindi na kailangan ng dagdag na liwanag. Ngunit ang tatlong mensahe ay ibinigay hindi upang palitan ang katotohanan, kundi upang ibalik ito sa sentro. Nakita niya ang langit na gumagalaw habang ang lupa ay nanatiling abala. Ang kaibahan ay malinaw. Ang langit ay gumagalaw, ang lupa ay naaliw. Ang langit ay nagbababala, ang lupa ay nagpapaliban. Ang mensahe ay patuloy na ipinahahayag, hindi dahil ang mundo ay handa, kundi dahil ang Diyos ay tapat. Ang awa ay patuloy na tumatawag kahit ang oras ay kumikipot. Ngunit ang tanong ay hindi kung ang mensahe ay totoo. Ang tanong ay kung ito ay pakikinggan, sapagkat sa huli, ang pinakadelikadong kalagayan ay hindi ang hayagang pagtanggi, kundi ang tahimik na pag-aakalang ligtas na. May isang mapanganib na kalagayan na mas tahimik kaysa pagtanggi. Ito ay ang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi nito tinatanggihan ang Diyos. Hindi rin nito hinahamon ang katotohanan. Ito ay basta nagpapaliban. Marami ang nakarinig ng mga mensahe, nabasa ang mga salita, nakilala ang mga tanda, ngunit sa halip na gumising, sila ay naging panatag sapagkat ang mensahe ay pamilyar na. At ang pamilyar ay bihirang nagdudulot ng pagkilos. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan, ang panganib ng pagkalinlang ay mas malaki kaysa sa inaakala ng marami. Hindi ang hayagang kasamaan ang pinakamalaking panganib, kundi ang relihiyong nagbibigay ng katiyakan ng walang pagbabago. Isang pananampalataya na nagsasabing sapat na ang nakaraan kahit ang kasalukuyan ay salungat sa liwanag. Ang tatlong mensahe ay ibinigay sa isang panahon kung kailan ang karamihan ay naniniwalang sila ay nasa ginamang kalagayan, ngunit ang katiyakan na hindi sinusuri ay nagiging kanlungan ng panlilinlang. Ang kaaway ay hindi laging sumisira sa pamamagitan ng pag-atake. Kadalasan, siya ay nagpapahinga sa tabi ng katotohanan. Pinapahintulutan ang liwanag hanggang sa ito ay hindi na humihingi ng pagsunod. Ang kapanatagan ay naging kapalit ng pagbabantay. Ang aliw ay pumalit sa pag-asa. At ang mensahe ng paghuhukom ay itinuring na para sa iba, hindi para sa sarili. Ngunit ang liwanag ng huling panahon ay personal. Ito ay humihingi ng tugon mula sa bawat puso. Hindi sapat ang pagiging bahagi ng isang kilusan. Hindi sapat ang kaalaman. Ang hinihingi ay katapatan. Ang pakiramdam ng kaligtasan ang huling balakid bago ang pasya. Sapagkat kapag ang tao ay kumbinsidong siya ay ligtas, hindi na siya naghahanap ng liwanag. At dito, nagiging tahimik ang babala, hindi dahil ito ay humina,
kundi dahil ang mga tainga ay tumigil sa pakikinig. Ang mensahe ay umabot sa gitna ng relihiyon, hindi sa mga walang Diyos, kundi sa mga nagsasabing sila ay Kanya. Ito ang masakit na bahagi ng liwanag. Una nitong hinahaplos ang sambahayan ng pananampalataya, sapagkat ang paghuhukom ay hindi nagsisimula sa labas. Ito ay nagsisimula sa loob, sa mga altar, sa mga pulpito, sa mga puso na sanay sa wika ng kabanalan, ngunit manhid sa tinig ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan, hindi lahat ng nagsasabing nangingilin ng sabath ay tatatakan. Isang pahayag na tahimik, ngunit bumabagsak na parang kulog. Hindi sapat ang anyo, hindi sapat ang titulo, hindi sapat ang pagkakakilanlan. Ang tatak ng Diyos ay hindi ibinibigay sa kaalaman, ito ay ibinibigay sa katapatan. Sa mga taong piniling sumunod kahit walang papuri, sa mga nanatiling tapat kahit nag-iisa. Ang tatlong mensahe ay naghihiwalay, hindi dahil sila ay mapanira, kundi dahil ang katotohanan ay laging naghihiwalay. Hindi ito lumilikha ng pagkakahati, inihahayag lamang nito ang tunay na kalagayan. Marami ang nabalisa sapagkat ang mensahe ay umabot sa kanilang seguridad, sa kanilang sistemang relihiyoso, sa kanilang pakiramdam na sila ay ligtas dahil sila ay tama sa doktrina. Ngunit ang doktrina na walang buhay ay patay, at ang liwanag na hindi sinusunod ay nagiging kadiliman. Ang pagyanig ay hindi panlabas, ito ay panloob, isang pagsusuri ng motibo, isang pagsubok ng katapatan. Kung ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig o ng gawi lamang, hindi lahat ay mananatili, hindi dahil sila ay itinaboy, kundi dahil pinili nilang hindi magbago. Ang mensahe ay nanatili, ang liwanag ay hindi umatras, ngunit ang ilan ay lumayo. At sa gitna ng pagyanig, ang isang tahimik na grupo ay nanatili, hindi perpekto, hindi dakila sa mata ng mundo. Ngunit tapat, ito ang mga tinatawag ng mensahe, hindi ang mga ligtas sa sarili, kundi ang mga handang magpakumbaba. Ang pagyanig ay hindi wakas, ito ay paghahanda. Kapag ang mga hindi handang magbago ay lumayo, ang natitira ay nagiging malinaw, hindi dahil sila ay mas banal, kundi dahil sila ay nanatiling bukas sa liwanag. Ang tatlong mensahe ay hindi naglalayong mag-iwan ng kaunti. Nilalayon nitong linisin ang motibo ng marami. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa ingay. Ito ay nasusukat sa pananatili. Isinulat ni Ellen White sa mga naunang sulatin, nakita ko na ang pagyanig ay kailangang maganap sa lalong madaling panahon upang linisin ang simbahan. Isang paglilinis, hindi ng anyo, kundi ng puso. Ang mga nanatili ay hindi ligtas sa pagsubok. Sa katunayan, sila ang unang makakaranas ng bigat nito, sapagkat ang liwanag na tinanggap ay humihingi ng mas malalim na pagsunod. At ang pagsunod ay laging may kabayaran. Hindi sila perpekto, ngunit sila ay tapat. Hindi sila walang takot, ngunit sila ay nanindigan. Ang kanilang lakas ay hindi nagmula sa sarili, kundi sa may lalang na kanilang sinamba. Habang ang mundo ay naghahanap ng katiyakan sa bilang, ang natitira ay nakahanap ng kapayapaan sa katotohanan. Hindi sila nakipagkasundo sa kamalian. Hindi sila umasa sa pakiramdam ng kaligtasan. Sila ay kumapit sa liwanag kahit ito ay nag-iisa. Ang tatlong mensahe ay nagbungan ng isang bayan. Hindi sikat, hindi makapangyarihan sa mata ng mundo, ngunit kilala ng langit. Ito ang bunga ng tunay na pagsamba, hindi palakpak, hindi papuri, kundi katapatan sa harap ng pagsubok. At habang ang oras ay patuloy na umuubos, ang kanilang paninindigan ay nagiging patotoo. Hindi sa kanilang kabutihan, kundi sa katotohanan ng mensahe na kanilang tinanggap. Ang tanong ay hindi na kung may pagyanig, ito ay nangyayari na. Ang tanong ngayon ay, saan ka mananatili kapag ang lahat ay yumanig? Habang ang mundo ay patuloy na umiikot, isang isyu ang unti-unting lumilitaw. Hindi ito agad napapansin, hindi ito ipinipilit. Ngunit dahan-dahan, ito ay nagiging sentro, ang pagsamba. At ang araw nito, hindi ito usapin ng kaginhawaan, hindi rin ito tradisyon lamang. Ito ay tanda ng autoridad, sapagkat ang sinasamba ng tao ay nakikita sa kung
Kaninong utos siya sumusunod? Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang Sabat ang magiging malaking pagsubok ng katapatan, isang pagsusulit, hindi ng kaalaman kundi ng katapatan. Ang Sabat ay hindi ibinigay bilang pasanin, ito ay ibinigay bilang alaala. Isang paalala na ang tao ay nilikha, hindi nagkataon, at ang may lalang ay may karapatan sa kanyang nilikha. Ngunit sa huling panahon, ang alaala ay naging labanan, hindi dahil ang araw ay nagbago, kundi dahil ang autoridad ay hinamon. Ang tanong ay hindi kung alin ang mas maginhawa. Ang tanong ay kung sino ang may kapangyarihan na magtakda ng pagsamba. Nakita niya, isang simpleng utos na nagiging pandaigdigang linyang naghahati. Marami ang hindi nakakita ng panganib sapagkat ang pagbabago ay dumating na may pangako ng kapayapaan, pagkakaisa, kaayusan. Ngunit ang pagkakaisang humihingi ng pagsuway ay hindi mula sa langit. Ang tatlong mensahe ay muling tumuturo sa may lalang, sa kanyang kautusan, sa kanyang tanda, hindi upang itaas ang tao, kundi upang ibalik ang Diyos sa kanyang lugar. Ang pagsubok ay hindi darating bilang malinaw na kasamaan. Ito ay darating bilang katanggap-tanggap na kabutihan. At doon nagiging mapanganib ang pakiramdam ng kaligtasan. Sapagkat kapag ang mundo ay nagkakaisa, ang natitirang tapat ay nagiging kakaiba. Hindi agresibo, hindi mapanghimagsik, ngunit matatag. Ang Sabat ay nagiging higit pa sa araw. Ito ay nagiging patotoo. Isang patotoo kung kanino ang puso ay tunay na kabilang. Habang papalapit ang huling yugto, ang linya ay nagiging mas malinaw. Hindi na ito nakatago sa anino. Hindi na rin ito usapin ng teorya. Ang mundo ay dumarating sa sandali ng pagpili. Ang tatlong mensahe ay hindi nananatiling doktrina lamang. Sila ay nagiging karanasan. Ang mga salita ay nagiging presyon. Ang katotohanan ay nagiging pasanin sa mga ayaw magdala nito, sapagkat sa oras ng pagsubok, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa ipinapahayag, kundi sa isinasabuhay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag dumating ang pagsubok, malinaw na ipapakita kung ano ang marka ng halimaw, hindi biglaan ang pagsubok. Ito ay unti-unti, isang paghahanda ng isipan, isang pagsasanay ng konsensya, hanggang sa ang dating hindi katanggap-tanggap ay maging normal, at ang dating malinaw ay maging radikal. Ang tatak ay hindi unang lilitaw bilang pagtalikod sa Diyos. Ito ay lilitaw bilang pagsunod sa tao kapalit ng kapayapaan. Isang kaayusan na nagsasabing, sumunod ka at ikaw ay ligtas. Ngunit ang kaligtasang nakabatay sa pagsuway ay hindi kailanman mula sa langit. Ang natitirang bayan ay hindi hinahabol dahil sila ay mapanganib, kundi dahil sila ay hindi mapipilit. Ang kanilang katapatan ay hindi agresibo, ngunit ito ay hindi rin matitinag. Hindi nila hinahanap ang salungatan, ngunit hindi nila iiwan ang katotohanan. Ang mundo ay magtataka, sapagkat sa mata nito, ang pagsunod ay maliit na bagay. Isang araw, isang kautusan, isang detalye. Ngunit sa mata ng langit, ang detalye ang nagbubunyag ng puso. Ang pakiramdam ng kaligtasan ay muling babalik. Marami ang magsasabing hindi ito mahalaga. Ang Diyos ay maunawain, ngunit ang mensahe ay nananatili. Ang pag-ibig sa Diyos ay ipinapakita sa pagsunod. Hindi lahat ay tatanggap ng tatak ng hayop dahil sila ay masama. Marami ang tatanggap nito dahil sila ay pagod sa pag-iisa, pagod sa pagtindig, pagod sa pagiging kakaiba, at dito nagiging malinaw ang awa ng Diyos. Sapagkat bago dumating ang sandali ng pagpili, ang babala ay nauna. Bago dumating ang marka, ang mensahe ay ipinahayag. Ang tanong ay hindi kung sino ang pipilitin. Ang tanong ay kung sino ang mananatiling tapat. Nakita niya, ang katapatan ay hindi sinusubok ng apoy, kundi ng konsensya. At ang konsensyang sinanay sa liwanag ay tatayo kahit mag-isa. Kapag ang linya ay ganap ng nahayag, isang katangian ang nagiging malinaw sa mga nananatili. Hindi ito lakas. Hindi rin ito tapang na ipinapakita. Ito ay pagtitiis. Hindi ang pagtitiis ng katahimikan, kundi ang pagtitiis ng katapatan.
isang pananatili sa liwanag habang ang paligid ay humihingi ng pagsuko, isang tahimik na paninindigan kapag ang daan ng kompromiso ay mas madali. Sa Apokalipsis 14:12, ang larawan ay malinaw. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad, ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Hindi sila inilalarawan bilang mga nagwagi sa mata ng mundo. Wala silang kapangyarihan, wala silang proteksyon ng sistema. Ang itanging taglay nila ay konsensya na sinanay sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mensahe ng unang anghel ay nagpapahayag na dumating na ang oras ng paghatol ng Diyos. Ang paghuhukom na ito ay hindi lamang panghinaharap. Ito ay kasalukuyang pagsusuri, isang pagtitimbang ng mga motibo, isang pagsubok kung ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig o bunga lamang ng kaginhawaan. Ang mga banal ay hindi perpekto sa sarili. Ang kanilang pagtitiis ay hindi likas. Ito ay hinubog sa mga lihim na pasya, sa maliliit na pagsunod, sa araw-araw na pagpiling manatili sa liwanag kahit walang nakakakita. Nakita niya ang pagtitiis na hinubog sa tahimik na pagsunod. Habang ang mundo ay nagmamadali patungo sa pagkakaisa, ang mga banal ay naglalakad ng mabagal. Hindi dahil sila ay nahuhuli, kundi dahil sila ay nagbabantay. Ang kanilang pag-asa ay hindi sa bilis, kundi sa katapatan. Ang pananampalataya ni Jesus ang kanilang sandigan. Hindi pananampalatayang walang krus, hindi pananampalatayang walang sakripisyo, kundi pananampalatayang nananatili kahit ang daan ay makitid. Marami ang nawalan ng lakas dahil hinanap nila ang katiyakan sa dami. Ngunit ang mga banal ay natutong umasa sa presensya ng Diyos kahit sila ay kakaunti. At dito nagiging malinaw ang kaibahan. Ang mundo ay naghahanap ng kaligtasan mula sa presyon. Ang mga banal ay tumatanggap ng kapayapaan sa gitna nito. Ang pagtitiis ay hindi kawalan ng sakit. Ito ay pananatili sa kabila ng sakit. At sa huling sandali, ito ang magbubunyag kung sino ang tunay na tumugon sa panawagan ng tatlong mensahe. Habang ang pagtitiis ng mga banal ay nahuhubog, may isa pang realidad na unti-unting nahahayag. Ang liwanag ay hindi lamang naglalantad ng katapatan, ito rin ay naglalantad ng pagtutol. Hindi lahat ng tumatanggi ay gumagawa nito ng may galit. Marami ang tumatanggi ng may ngiti, may mga salitang mapayapa, may pangakong kaligtasan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may presyur na unti-unting humihigpit. Ang huling tunggalian ay hindi madamdamin. Ito ay sistematiko. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel. Ngunit hindi napabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Ang iniiwan ang kanilang paninindigan at sumasali sa hanay ng oposisyon. Isang paglisan, hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi dahil sa kakulangan ng pagsunod. Ang pagsubok ay nagpapakita na ang kaalaman ay hindi sapat upang manatili. Ang katotohanang hindi isinabuhay ay nagiging pabigat sa oras ng krisis. At kapag ang presyur ay dumating, ang konsensyang hindi sinanay sa liwanag ay naghahanap ng pahinga kahit kapalit nito ang katapatan. Nakita niya mga pamilyar na mukha na tahimik na naglalakad palayo. Hindi sila umalis ng biglaan. Una, ang mensahe ay naging masyadong mahigpit. Pagkatapos, masyadong eksklusibo. Hanggang sa huli, ito ay tinuring na mapanganib sa kapayapaan. Ang mundo ay nag-aalok ng alternatibo. Isang pagsambang walang alitan. Isang pananampalatayang walang sakripisyo. Isang pagkakaisang hindi nagtatanong ng prinsipyo. At para sa marami, ito ay sapat na. Ngunit ang tatlong mensahe ay hindi nag-alok ng ganitong aliw. Ang mga ito ay nag-alok ng katotohanan at ang katotohanan ay may kabayaran. Ang natitirang tapat ay hindi nagulat sa paglisan ng marami sapagkat matagal na itong nakita. Ang liwanag ay palaging naghihiwalay
at ang oras ng pagsubok ay palaging nagbubunyag ng tunay na ugat. Hindi ito trahedya ng kaalaman, ito ay trahedya ng pagpili. Ang liwanag ay nanatili, ang mensahe ay hindi nagbago, ngunit ang mga puso ay pumili kung saan sila hihinto. At sa gitna ng lumalalim na paghihiwalay, ang mga banal ay natutong umasa hindi sa bilang, kundi sa presensya ng Diyos. Hindi sa lakas ng institusyon, kundi sa katotohanan ng kanyang salita. Ang tanong ay hindi na kung sino ang aalis. Ito ay kung sino ang mananatili hanggang wakas. Habang ang paghihiwalay ay nagiging malinaw, ang katahimikan ay lalong bumibigat. Hindi dahil huminto ang mensahe, kundi dahil ang mundo ay nakagawa na ng pasya. Ang tatlong mensahe ay patuloy na ipinahahayag, ngunit ang kanilang tunog ay nagbabago sa pandinig ng tao. Para sa ilan, ito ay liwanag. Para sa iba, ito ay istorbo. At para sa marami, ito ay tinig na minsang narinig, ngunit piniling limutin. Ito ang sandali kung saan ang awa ay patuloy pang tumatawag kahit ang pasya ay halos buo na. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Isang huling mensahe, hindi ng kapangyarihan, kundi ng pag-ibig. Ang tatlong mensahe ay hindi lamang babala ng paghuhukom. Ang mga ito ay pahayag ng kung sino ang Diyos. Isang Diyos na tumatawag bago siya humatol. Isang Diyos na nagbababala bago siya magbigay hatol. Isang Diyos na naghahayag ng katotohanan upang ang tao ay makapili ng may liwanag. Ngunit ang pag-ibig na ito ay hindi sentimental. Hindi ito nagpapaliban sa katotohanan. Hindi ito nakikipagkasundo sa kamalian. Ang pag-ibig ng Diyos ay banal at dahil dito, ito ay tapat. Ang mundo ay patuloy na nagsasabing ligtas ito. Ang mga sistema ay gumagana. Ang relihiyon ay umiiral. Ang kaayusan ay pinananatili. Ngunit sa ilalim ng kaayusan, ang konsensya ay pinapatahimik. Ang huling mensahe ng awa ay tinatanggihan hindi dahil ito ay malupit, kundi dahil ito ay masyadong malinaw. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay hindi hiwalay sa katotohanan, na ang pagsamba ay hindi hiwalay sa pagsunod, at na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi hiwalay sa kanyang kautusan. Marami ang nais ng biyaya, kaunti ang nais ng pagbabago, at dito nagiging malinaw ang kalungkutan ng huling panahon. Hindi dahil ang Diyos ay tumahimik, kundi dahil ang tao ay tumigil sa pakikinig. Ang mga banal ay patuloy na nagdadala ng mensahe. Hindi dahil sila ay tiyak sa resulta, kundi dahil sila ay tapat sa pagkatawag. Ang kanilang gawain ay hindi magpabago ng puso. Ang kanilang gawain ay magpahayag ng liwanag. Ang resulta ay iniwan sa Diyos. Ang tatlong mensahe ay nagwawakas hindi sa sigaw, kundi sa paghihintay. Isang banal na paghihintay, isang katahimikang puno ng kahulugan, sapagkat ang lahat ng dapat sabihin ay nasabi na. At sa sandaling iyon, ang mundo ay hindi na masusukat sa kaalaman, kundi sa tugon nito sa liwanag na ibinigay. May sandaling dumarating na hindi minamarkahan ng tunog. Walang trumpeta, walang babala sa lupa. Ito ang sandali ng pagsasara, hindi ng biyaya sa puso ng Diyos, sapagkat siya ay hindi nagbabago, kundi ng pasya sa puso ng tao. Ang tatlong mensahe ay nagawa na ang kanilang gawain. Ang liwanag ay ipinahayag, ang katotohanan ay inihayag, ang mga pagpipilian ay naging malinaw, at ngayon ang mundo ay nakatayo sa bunga ng sarili nitong tugon. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng presensya. Ito ay tanda ng pagkumpleto. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Ang mensaheng ito ay ibinigay. Ang pag-ibig ay nahayag. Ang liwanag ay hindi itinago. At dahil dito, ang pananagutan ay naging ganap. Nakita niya, ang langit ay naghihintay habang ang lupa ay hindi gumagalaw. Ang pagsasara ay hindi bigla sa langit. Ito ay dahan-dahan sa lupa, sapagkat ang mga puso ay matagal nang hinubog sa direksyong kanilang pinili. Ang liwanag na tinanggihan kahapon ay nagiging katahimikan ngayon.
Hindi ito sandali ng pagbabago. Ito ay sandali ng paghahayag. Ang matagal ng piniling katapatan ay nananatili. Ang matagal ng piniling kompromiso ay tumitigas. Walang bagong liwanag ang hinahanap sapagkat ang liwanag ay dati ng tinanggihan o tinanggap. Ang mundo ay patuloy sa paggalaw nito. Ang mga lungsod ay buhay. Ang relihiyon ay umiiral. Ngunit sa likod ng lahat ng ito may isang hindi nakikitang katotohanan. Ang mga pasya ay natatakan ng panahon. Ang mga banal ay hindi ligtas dahil sila ay handa sa sarili. Sila ay ligtas dahil sila ay nanatili sa liwanag habang may oras pa. Ang kanilang pananampalataya ay hindi ipinanganak sa krisis. Ito ay hinubog bago pa man dumating ang katahimikan. Ang iba ay nagtaka kung bakit tila wala ng tawag, kung bakit ang mensahe ay parang humina. Ngunit ang totoo, ang mensahe ay natapos na ang pagpapahayag nito. Ang natira ay ang bunga ng pakikinig o ng hindi pakikinig. Ang katahimikan ay nagsasalita sapagkat ito ay nagsasabing, napili na. At sa sandaling iyon, ang tatlong mensahe ay hindi napanawagan. Sila ay patotoo. Patotoo laban sa pagtanggi. Patotoo pabor sa katapatan. At ang langit ay naghihintay, hindi sa kawalan ng awa, kundi sa katarungan ng liwanag na ibinigay. Kapag ang katahimikan ay ganap na bumaba, ang mundo ay hindi agad makapapansin. Walang hudyat sa kalangitan, walang panginginig sa lupa. Ngunit ang bigat ng kawalan ng pamamagitan ay nagsisimula ng maramdaman. Ang mga taong tumanggi sa liwanag ay patuloy na humihinga, patuloy na gumagalaw, patuloy na nagpaplano, ngunit wala ng tinig na humahadlang sa direksyong kanilang pinili. Ang konsensya na minsang pinukaw ay ngayoy nanahimik. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, kapag ititigil na ni Kristo ang kanyang gawain bilang tagapamagitan para sa tao, saka magsisimula ang panahong ito ng kaguluhan. Hindi dahil ang Diyos ay umalis, kundi dahil ang pagkakataon ay nagwakas. Ang panahong ito ay hindi kaparusahan na ipinataw ng pabigla-bigla. Ito ay bunga ng mga pasyang matagal ng ginawa. Ang mundo ay tinuruan kung paano mabuhay ng hiwalay sa Diyos. At ngayon, pinahintulutan itong anihin ang bunga nito. Ang mga sistema ay patuloy na maghahanap ng kaayusan. Ang mga pinuno ay patuloy na magsasalita ng solusyon. Ang relihiyon ay patuloy na mag-aalok ng aliw. Ngunit ang aliw na walang liwanag ay hungkag. Ang mga banal ay hindi ligtas dahil sila ay mas malakas. Sila ay ligtas dahil sila ay nakapirmi na. Ang kanilang katapatan ay hindi nabuo sa oras ng kagipitan. Ito ay hinubog bago pa man nagsara ang pinto ng awa. Ang mundo ay magtataka kung bakit ang mga dating kasagutan ay hindi na gumagana. Kung bakit ang mga panalangin ay tila bumabalik na walang sagot. Ngunit ang katahimikan ay hindi tanda ng kawalan ng Diyos. Ito ay tanda ng katarungan. Hindi ito sandali ng bagong pasya. Ito ay sandali ng bunga. Ang mga banal ay tahimik ding naghihintay. Hindi sila ligtas sa pangamba. Ngunit ang kanilang pag-asa ay hindi na sa pagbabago ng mundo, kundi sa katapatan ng Diyos na kanilang sinamba. Sa gitna ng lumalalim na dilim, ang kaibahan ay lalong lilinaw, hindi sa salita, kundi sa pananatili, hindi sa paliwanag, kundi sa pagtitiwala. At dito nagiging malinaw ang katotohanan ng tatlong mensahe. Hindi sila ibinigay upang takutin ang mundo, kundi upang ihanda ang bayan ng Diyos bago tuluyang manahimik ang panahon ng pagpili. Sa gitna ng panahon ng kaguluhan, ang mundo ay humahanap ng paliwanag. Ngunit ang paliwanag ay huli na para baguhin ang landas. Ito'y sapat lamang upang ihayag kung sino ang tunay na kinapitan. Ang liwanag na minsang tinanggihan ay hindi na bumabalik bilang paanyaya. Ito ay nananatili bilang alaala. At ang alaala ay mabigat sapagkat ipinapakita nito na ang katahimikan ay hindi aksidente. Ito ay bunga. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang panahon ng pagkabalisa at dalamhati na nasa ating harapan ay mangangailangan ng pananampalatayang kayang tiisin ang pagkapagod, pagkaantala at gutom, isang pananampalatayang hindi manghihina kahit na may matinding pagsubok. Ang panahong ito ay hindi sumusubok ng talino.
Sinusubok nito ang tiwala. Ang mga banal ay hindi iniingatan mula sa pagsubok. Sila ay iniingatan sa gitna nito. Ang kanilang kapayapaan ay hindi nagmumula sa kalagayan, kundi sa ugnayan. Isang ugnayang pinili bago pa man bumigat ang dilim. Nakita niya ang pananampalatayang nakatayo nang mabigo ang mga paliwanag. Ang mundo ay nagtataka kung bakit ang ilang tao ay nananatiling matatag. Hindi sila mas mayaman, hindi mas makapangyarihan, hindi mas protektado ng sistema, ngunit sila ay may isang bagay na hindi mabibili, konsensyang hindi na ipagpalit. Ang tatlong mensahe ay patuloy na nagsasalita, hindi na bilang paanyaya, kundi bilang patotoo. Ang unang tinig ay nagpapatunay na ang may lalang ay makatarungan. Ang ikalawa ay nagpapatunay na ang pagkalito ay may hangganan. Ang ikatlo ay nagpapatunay na ang katapatan ay may halaga, at ang halagang iyon ay walang hanggan. Ang pananampalataya ng mga banal ay hindi umaasa sa bagong tanda. Ito ay umaasa sa isang Diyos na napatunayang tapat. Ang kanilang mga panalangin ay hindi para sa pag-alis ng pagsubok, kundi para sa pananatili sa katotohanan. Ang mundo ay naghahanap ng mga sagot sa labas. Ang mga banal ay nananatili sa loob ng pangako. Sapagkat ang pangakong iyon ay hindi nasira ng katahimikan. Ang takot ay hindi nawala, ngunit hindi na ito naghahari. Ang pag-asa ay hindi ingay. Ito ay paninindigan. Isang tahimik na paninindigan na nagsasabing ang Diyos ay hindi nagkulang kahit ang mundo ay bumagsak. At dito nagiging malinaw ang wakas ng salaysay. Ang tatlong mensahe ay nagbunga ng isang pananampalatayang hindi umaasa sa nakikita, kundi sa salitang matagal ng pinili. Habang ang kasaysayan ay humihinga sa huling sandali nito, ang dalawang panig ay ganap ng nahayag. Wala ng gitna, wala ng pagkukunwari. Ang mundo ay tumingin pabalik, hindi upang magsisi, kundi upang unawain kung paano ito nakarating dito. At sa paglingon na iyon, ang mga tinig na minsang tinanggihan ay muling bumabangon sa alaala, hindi bilang paanyaya, kundi bilang saksi. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang bawat tanong tungkol sa katotohanan at kamalian sa matagal ng kontrobersya ay nilinaw na ngayon. Wala ng kalituhan, wala ng pagdadahilan. Ang liwanag ay hindi nagkulang, ang babala ay hindi itinago, ang awa ay hindi ipinagkait, ang tanging nagbago ay ang kakayahan ng tao na tumugon. Nakita niya, ang katotohanan ay nananatiling malinaw kahit na walang dahilan. Ang mga banal ay hindi nagagalak sa kalinawan ng hatol, walang galak sa pagkakahati, walang kasiyahan sa pagbagsak ng iba. Ang kanilang kapayapaan ay tahimik sapagkat ito ay bunga ng pagtitiwala, hindi ng tagumpay laban sa kapwa. Ang mundo ay nakikita ngayon na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa dami, sa impluwensiya o sa kapangyarihan. Nakikita nitong ang tunay na lakas ay nasa katapatan, isang katapatang pinili ng walang kasiguruhan ng gantimpala sa lupa. Ang tatlong mensahe ay tumayo bilang saligan ng huling paghuhusga. Ang unang tinig ay nagpapatunay na ang Diyos ay makatarungan. Ang ikalawa ay nagpapatunay na ang pagkalito ay pansamantala. Ang ikatlo ay nagpapatunay na ang katapatan ay walang kapalit. Ang mga salitang minsang itinuring na mabigat ay ngayon ay malinaw. Ang mga babalang minsang itinuring na labis ay ngayon ay tumpak. At ang katahimikan ay hindi na nakapagtataka sapagkat ang lahat ay nalantad na. Ang mundo ay hindi hinatulan dahil sa kakulangan ng liwanag. Ito ay hinatulan dahil sa pagtanggi rito. At sa gitna ng huling sandaling ito, ang mga banal ay nananatiling nakatayo. Hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sila ay umasa sa isang pagiging perpekto na hindi kanila. Ang kanilang paningin ay hindi na sa lupa. Ito ay sa itaas. At sa katahimikan ng wakas, ang kasaysayan ay naghihintay, hindi sa tanong kung sino ang tama, kundi sa paghahayag ng Diyos na matagal nang ipinakilala sa kanyang bayan. At dumating ang wakas, hindi bilang biglaang pagputol, kundi bilang ganap na paghahayag. Ang kasaysayan ay hindi nagtapos sa kalituhan,
ito ay nagtapos sa kaliwanagan. Ang tatlong mensahe ay naglakbay sa panahon. Tinawag nila ang mundo sa mailalang. Inilantad nila ang pagkalito. Nagbabala sila laban sa huwad na pagsamba. At sa huli, iniwan nila ang sangkatauhan hindi sa kawalan, kundi sa katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersiya, tapos na ang dakilang kontrobersiya. Isang pahayag, isang katahimikan, isang kaganapan. Wala nang tanong kung sino ang makatarungan. Wala nang pag-aalinlangan kung sino ang tapat. Ang buong sansinukob ay nakasaksi na ang Diyos ay hindi nagkulang ni sa liwanag, ni sa babala, ni sa awa. Nakita niya, ang sansinukob ay tahimik, ang katotohanan ay lubos na pinagtibay. Ang mga banal ay hindi nagtagumpay dahil sa sarili nilang lakas. Sila ay nanatili dahil sila ay kumapit. Kumapit sa liwanag ng ito ay hindi popular. Kumapit sa katotohanan ng ito ay magastos. Kumapit sa Diyos nang ang mundo ay pumili ng ibang daan. Ang mundo sa wakas ay nakita ang halaga ng pakiramdam ng kaligtasan na hiwalay sa pagsunod. Nakita nito na ang kapayapaang walang katotohanan ay pansamantala, na ang pagkakaisang itinayo sa kompromiso ay gumuho. Ang tatlong mensahe ay hindi lamang babala ng wakas. Sila ay patutuo ng pag-ibig. Pag-ibig na nagsalita bago humatol. Pag-ibig na nagbigay liwanag bago nagsara ang panahon. Pag-ibig na iginalang ang pagpili kahit ito ay tumanggi. At ngayon, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay mapayapa. Ang paghatol ay hindi na kinatatakutan. Ito ay nauunawaan. Ang Diyos ay hindi ipinagtanggol ng mga salita. Siya ay ipinagtanggol ng katotohanan. At ang salaysay ay nagtatapos hindi sa tao, kundi sa mailalang na tinawag ng unang mensahe, iginalang ng iilan, at sa huli, kinilala ng lahat. Ito ang wakas ng tatlong mensahe. At simula ng walang hanggang liwanag,